Bill of Rights of 1987 Philippine Constitution, full episode. That's we are going to talk about here in RCJ4 TV. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang ma-notify sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga mamats sir. Welcome back to my channel. Today we are talking about Article 3 of Philippine Constitution, Bill of Rights Section 1 to Section 4. So tungkol saan nga ba ang Bill of Rights? Ang Bill of Rights under 1987 of Philippine Constitution ay tumutukoy sa pagprotekta sa mga pangunahing karapatan at kalayaan ng bawat tao laban sa pang-aabuso lalo na mula sa gobyerno. Poprotektahan ka nito para hindi ka basta-basta maaresto, saktan, mawala ng mga ari-arian o malimitahan ang kalayaan mo. Tutulungan ka nitong maging malaya sa pagsasalita, mag-isip, magsulat at magagamit mo ito para ipagtanggol ang iyong sarili. Sa madaling salita, ang Bill of Rights ay maituturing na isang kalasag ng bawat Pilipino laban sa mga pang-aabuso at iba pang anyo ng injustice. Ngayon ay pag-uusapan lang muna natin ang unang 4 na section sa ilalim ng batas na ito. Umpisahan natin sa Section 1. Ganito ang nakasulat. Walang sinumang tao ang dapat alisin sa kanyang buhay, kalayaan, o ari-arian nang hindi dumaraan sa tamang proseso ng batas, ni pagkaitan ng pantay na protection ng batas. Ang Section 1 ay tumutukoy sa ating right to life and right to property. Sa ilalim ng section na ito, hindi ka basta-basta pwedeng patayin, ikulong, o kunan ng ari-arian nang wala sa tamang proseso ng batas. Okay, let's make an example. Unang halimbawa, illegal arrest. Si Tanggol ay hinuli ng mga pulis habang nasa bahay niya nang walang warrant of arrest at hindi man lang ipinaliwanag kung bakit siya inaaresto. Paglabag, hindi siya binigyan ng karapatang malaman ang dahilan ng pag-aresto at hindi sumailalim sa tamang proseso ng batas. Pangalawang halimbawa, house demolition without permission. Ang bahay ni Aling Frenny ay giniba ng mga tauhan ng gobyerno dahil daw ito ay nakatayo sa lupang pag-aari ng gobyerno. Ngunit hindi siya nabigyan ng abiso o pagkakataong magpaliwanag. Paglabag, inalisan siya ng ari-arian nang hindi man lang alam ang dahilan, sumakatuwid bagay walang due process. Pangatlong halimbawa, work discrimination. Si Marites ay hindi matanggap-tanggap sa pag-a-apply sa trabaho kahit kwalipikado siya dahil lang siya ay kabilang sa LGBT community. Paglabag, hindi siya binigyan ng pantay na proteksyon sa batas na nagsasabing lahat ay dapat pantay-pantay anuman ang kasarian, relihiyon o estado sa buhay. Next, Section 2. Tumutukoy naman ito sa ating proteksyon laban sa illegal searching seizures. Ganito ang paliwanag dyan mga mamat sir. Sa ilalim ng section na ito, hindi ka pwedeng basta-basta pasukin sa bahay mo o halughugin ang mga gamit mo kung walang search warrant mula sa korte ang mga autoridad. Halimbawa, kung may pulis na gustong halughugin ang bahay mo para maghanap ng ebidensya, bago nila gawin yon, kailangan muna nila ng search warrant galing sa judge. Tanong, paano naman kung halimbawa may nakitang mga ibang ebidensya sa isang bahay na may search warrant pero hindi nakasulat sa warrant ang isang kontrabando na nakita sa isang bahay? Pwede ba itong kumpiskahin para gamiting ebidensya laban sa may-ari ng bahay? Ang sagot is hindi. Ito ay maibibilang lamang sa tinatawag na fruit of poisonous tree. Ganito po yan mga mamad sir. Kung ang ebidensya ay nakuha sa pamamagitan ng illegal na paraan, halimbawa, illegal search o walang search warrant o hindi nakasulat sa warrant pero kinumpis ka ang isang hinihinalang ebidensya, ang siste kasi ay hindi pwedeng gamitin ang ebidensyang nakuha kapag wala sa tamang proseso ang pagkakuha nito. At hindi lang yan kung magkataon na mangyari ang pagkuha ng ebidensya sa illegal na paraan. Ang lahat ng ebidensyang nakuha ay pwedeng madamay or mawalan ng bisa. Ganito ang epekto ng fruit of the poisonous tree. Okay, bago tayo dumako sa Section 3, magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa sa ilalim ng fruit of the poisonous tree. Halimbawa, kung ang pulis ay pumasok sa bahay mo nang walang search warrant, tapos nakakita sila ng mga nakatagong droga at mga unlicensed firearms. Ang mga droga at mga baril ay hindi pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Kahit pa may sumunod na confession o ebidensyang nakuha mula doon,
hindi pa rin ito magiging valid na ebidensya kasi it is obtained under illegal process. Anyways, ang fruit of the poisonous tree ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang tamang proseso ng batas sa ilalim ng Bill of Rights. Pinoprotektahan tayo nito laban sa mga ebidensyang kinuha sa maling paraan. And wait, meron po akong nagawa ng separated topic tungkol sa fruit of the poisonous tree. I can put the link in the description box so you can watch na lang po if you are interested. Thank you. Okay, let's go to Section 3. Karapatan sa privacy ng komunikasyon. Ang section na ito ay nagpoprotekta sa karapatan ng bawat tao tungkol sa pagkakaroon ng pribadong komunikasyon tulad ng text messages, tawag sa telepono, emails, at mga liham. Hindi basta-basta maaaring pakialaman ng gobyerno or ng sino man ang mga ito, maliban na lang kung may utos ng korte or may bantana sa pambansang seguridad o kaayusan ng lipunan. Okay, let's make an examples. Halimbawa, text messages or chats. Hindi pwedeng basahin or i-monitor ng pulisya ang iyong mga private messages sa iyong mga social media accounts gaya ng Facebook kung wala naman silang court order. Kapag ginawa nila ito ng walang pahintulot, ibig sabihin lumalabag sila sa batas. Pangalawang halimbawa, wiretapping. Hindi pwedeng pakinggan o i-record ng sinuman ang iyong phone calls nang walang legal na authorization. Ayon sa anti-wiretapping law, ito ay maituturing na isang krimen na lumalabag sa privacy ng isang tao. Pangatlong halimbawa, evidence is inadmissible. Kung ang isang pulis ay kumuha ng ebidensya mula sa private conversation mo nang walang court order, hindi iyon maaaring gamitin bilang ebidensya sa korte dahil ito ay lumabag sa Section 3. So ano ang mangyayari sa ebidensyang nakuha? Gaya ng sinabi natin kanina, ito ay magiging invalid at ituturing na kabilang sa fruit of the poisonous tree because the evidence is obtained illegally. Next is Section 4. Kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag, at mapayapang pagpupulong. Sa section na ito nakasaad ang ating kalayaan at katapatan na magsalita ng ating mga opinyon. Kalayaan maglabas ng balita at magsagawa ng mapayapang rally para ipahayag ang ating mga saloobin. Unang halimbawa, kung hindi ka sang-ayon sa isang batas, tulad ng hindi makatwirang buwis, maaari kang gumawa ng placard na nagpapahayag ng iyong opinyon or sumama sa mapayapang rally at magprotesta upang ipakita ang iyong saloobin. Pwede ka din mag-post sa social media basta meron kang legal na basehan tungkol sa isang issue. Pangalawang halimbawa, kung may issue sa komunidad ninyo, tulad ng katiwalian sa lokal na pamahalaan, pwede kang magtipon kasama ang ibang residente para sa isang mapayapang pagtitipon. Dapat din sumulat ng petisyon upang hilingin sa pamahalaan na maaksyonan agad ang isang issue sa komunidad. At pangatlong halimbawa, kung ikaw ay isang mamamahayag, may karapatan kang magsulat ng balita, magbigay ng opinyon, or komentaryo tungkol sa mga pangyayari sa lipunan. Anyways, kahit critical ito sa gobyerno, ito ay papayagan pa rin basta totoo at may legal na basehan. Tandaan, ang karapatang ito ay may limitasyon din. Hindi ito dapat gamitin upang maghasik ng karahasan, magpakalat ng maling impormasyon na makakasira sa ibang tao o magsagawa ng gulo sa publiko. Kailangang manatiling mapayapa, makatarungan at makatao ang paggamit ng kalayaang ito. Okay, next is Section 5. The separation of church and religious belief to state. Ang seksyong ito ay bahagi ng Bill of Rights na nagbibigay proteksyon sa kalayaan natin tungkol sa relihiyon at mga paniniwala. Mayroon itong tatlong pangunahing bahagi. Una, no establishment of religion. Ipinagbabawal sa gobyerno na gumawa ng batas na nagtatalaga ng isang relihiyon bilang opisyal na relihiyon ng bansa. Pangalawa, Free Exercise Clause o kalayaan sa pagsasagawa ng relihiyon. Pinoprotektahan ang karapatan ng bawat isa na magsagawa ng kanilang relihiyon, magsamba, manalangin, o maniwala ayon sa kanilang konsensya nang walang hadlang mula sa Estado. Pangatlo, no religious test or hindi pagiging bias. Pinapaliwanag dito na hindi pwedeng hingin ang pagsunod o paniniwala sa isang relihiyon bilang requirement upang makagamit ng mga karapatang pang-sibil o pampolitika gaya ng pagboto o pagtakbo sa eleksyon. Anyways, para mas maganda, let's make an example about this.
Unang halimbawa, no official religion. Hindi pwedeng gawing opisyal na relihiyon ang Katolisismo. Kahit karamihan sa mga Pilipino ay Katoliko, hindi pwedeng ipasa ng Kongreso ang batas na ginagawang opisyal na relihiyon ng Pilipinas ang Katolisismo. Pangalawang halimbawa, freedom to worship o kalayaang magpahayag ng paniniwala. Gaya ng isang Muslim. Ang isang Muslim ay may karapatang magsuot ng hijab sa pampublikong paaralan, basta't hindi ito lumalabag sa regulasyon ng paaralan na may makatwirang layunin. At pangatlong, halimbawa, having equal political rights. Hindi pwedeng tanggihan ng gobyerno ang isang tao sa posisyon sa trabaho, school, o kahit saan mang anyo ng pagunlad dahil lamang sa kanyang paniniwala o relihiyon. Anyways, ipinapakita lamang ng seksyon na ito ang kahalagahan ng separation ng church and state sa isang demokratikong lipunan. Ginagarantiyahan nito ang karapatan ng bawat mamamayan na pumili, magsagawa, at tamasahin ang kanilang relihiyon ng malaya, habang pinipigilan ang gobyerno na magpakita ng pabor o pagkiling. Sa ganitong paraan, pinoprotektahan nito ang pluralismo sa lipunan at ang pantay-pantay na karapatan ng bawat isa, anuman ang kanilang relihiyon. Next is Section 6. Ang seksyon naman na ito ay nagbibigay protection sa dalawang mahalagang karapatan. Ang ating karapatan sa paninirahan at karapatang mag-travel. May karapatan ang bawat isa na manirahan kung saan nila naisin sa loob ng bansa. Gayon din naman kapag gusto nila lumipat ng tirahan, maliban na lang kung ito ay pinagbawalan ng korte dahil sa ilang mga legal na dahilan. Tungkol naman sa pagta-travel, ang sino man ay malayang makabiyahe sa loob o labas ng bansa, ngunit maaaring limitahan ito sa mga situation na may banta sa ating national security, public safety, or public health tulad ng pandemic, mga kaguluhan, at mga banta ng terorismo. Okay, let's make an example. Halimbawa, ang pagbabawal sa pag-alis ng bansa. Ang isang tao na may kaso sa korte ay maaaring hindi payagang lumabas ng bansa kung may hold departure order mula sa hukuman. Pangalawang halimbawa, kung naaalala nyo noong talamak pa ang COVID-19, ang ating mga karapatan na mag-travel ay pansamantalang nilimitahan para sa kalusugan natin at ng publiko. Anyways, ito ay naaayon naman sa batas kaya't hindi ito labag sa Section 6. So ano ang ibig iparating ng seksyon na ito? Tungkol sa ating karapatang mag-travel at pagpili ng lugar na titirahan natin. Ganito po yan mga ma'am at sir. Sa seksyon na ito ay ipinapakita ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng personal na kalayaan natin at kapakanan ng publiko. Habang may malayang karapatan ang bawat tao na mamili kung saan sila titira at kung saan sila pupunta. Pero ang mga karapatang ito kung minsan ay nalilimitahan dahil sa ilang mga legal na kadahilanan tulad nga nitong nagdaan na pandemic. Anyways, ang batas tungkol sa mga ganitong usapin ay mabilis na ipinapatupad upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan, at ang kalusugan ng mga mamamayan. Next is Section 7. Ang seksyon na ito ay nagbibigay sa mamamayan ng karapatang malaman ang mga impormasyon na may kaugnayan sa pamahalaan at sa mga desisyon na nakakaapekto sa publiko. Hindi dapat itago ng gobyerno ang mga mahahalagang datos, lalo na kung ito ay ginagamit sa paggawa ng mga batas, proyekto, or policies. Gayunpaman, maaaring may limitasyon ito kung ang impormasyon ay sensitibo, tulad ng mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad o privacy ng ibang tao. Halimbawa, budget transparency. May karapatan ng tao o mamamayan na malaman kung paano ginagamit ng gobyerno ang pondo ng bayan. Halimbawa, ang mga detalye ng mga proyekto tulad ng kalsada, paaralan o ayuda. Pangalawang halimbawa, freedom of information. Ang isang mamamayan ay maaaring mag-submit ng request upang humingi ng kopya ng isang government report, gaya ng mga resulta ng isang public bidding or desisyon ng isang ahensya, basta't ito ay hindi classified o nabibilang sa mga confidential information. Anyways, ang layunin ng section na ito ay pagandahin ang ugnayan tungkol sa transparency at accountability sa pamahalaan, sa pagbibigay ng access sa mahahalagang impormasyon. Natutulungan nito ang mamamayan na maging mulat, mapanuri at aktibo. Isa rin itong mahalagang sandata laban sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Next is Section 8. Ang section na ito naman po mga ma'am at sir ay tumutukoy sa mga karapatan natin
sa pagkakaroon ng asosasyon o karapatang magbuo at sumali sa mga organisasyon. Maaaring magtatag ng mga unyon ang mga manggagawa, estudyante, professional, o kahit sinong grupo basta't ang layunin naman ay legal at hindi nakakabahala at nakakasira sa lipunan. Mahalaga ito upang mapangalagaan ang interes, kapakanan at karapatan ng mga miyembro ng bawat asosasyon o organisasyon. Halimbawa, unyon ng mga manggagawa sa pabrika. Ganito po yan, mga ma'am at sir. Ang mga empleyado sa isang pabrika ay maaaring magtatag ng unyon upang ipaglaban ang tamang pasahod, benepisyo at patas na kondisyon sa trabaho. Pangalawang halimbawa, ang pagkakaroon ng tinatawag na Teachers Association. Ang mga guro sa mga pampublikong paaralan ay maaaring bumuo ng samahan upang makilahok sa paggawa ng mga policy tungkol sa lalong pag-unlad ng edukasyon and something like that. Next is Section 9. Sa seksyon na ito, ipinagbabawal ng batas ang sapilitang pagkuha ng pribadong pag-aari ng isang mamamayan ng walang kabayaran. Maaari lamang kunin ito kung ito ay para sa pampublikong interes, gaya ng kalsada, paaralan o ospital. At ito ay kailangan naman bayaran ng gobyerno sa tamang halaga. Okay, para mas maganda, let's make an example about this. Halimbawa, kung ang lupa ng isang pamilya ay madadaanan ng bahagi ng isang bagong kalsada na ipapatayo ng gobyerno, maaari itong kunin sa pamamagitan ng eminent domain, ngunit dapat bayaran ang may-ari ayon sa just compensation. Anyways, pinoprotektahan ng batas ang karapatan ng bawat Pilipino sa kanilang ari-arian. Hindi ito maaaring kunin ng walang sapat at makatarungang kabayaran, kahit pa para sa pampublikong gamit. Next is Section 10. Hindi dapat gumawa ng batas na sumisira sa pananagutan o kasunduan ng mga kontrata. So ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga ma'am at sir, ay hindi pwedeng gumawa ng batas na sisira o magpapawalang bisa sa mga legal na kontratang napagkasunduan ng dalawang panig. Hindi ito pwedeng sirain kung ito ay naaprubahan na sa mata ng batas. Ganito po yan, mga ma'am at sir. Halimbawa, kung may kontrata ang isang manggagawa at kumpanya na may tiyak na sahod at benepisyo, hindi pwedeng gumawa ng bagong batas na magbabawas sa sahod na iyon o sisira sa kasunduan nila. Ang mga karapatan sa ilalim ng seksyon na ito ay pangalagaan ang mga legal na kasunduan sa pagitan ng mga tao o organisasyon. Anyways, tinitiyak lang ng batas ang pagkakaroon ng tiwala sa mga transaksyon ayon sa mga kontratang legal na napagkasunduan. Next, Section 11. Ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng pantay-pantay na proteksyon ng batas. Walang sino man ang dapat tratuhin ng mas mababa sa batas. Mahirap man o mayaman, babae o lalaki ay may pare-parehong may karapatan sa proteksyon ng batas. Halimbawa, si Aliana Dalisay ay isang mahirap na tindera sa palengke at si Marites Montenegro ay isang mayamang negosyante ay parehong biktima ng pananakit sa magkahiwalay na insidente. Kahit magkaiba ang kanilang estado sa buhay, parehong dapat aksyonan at imbestigahan ng pulisya ang kanilang kaso dahil pareho silang may karapatan na mapanagot ang salarin sa korte. Anyways, ang batas ay para sa lahat. Dapat itong gamitin sa tama at pantay o patas na paraan. Ang batas natin sa ating bansang Pilipinas ay nagsisilbing proteksyon sa bawat mamamayang Pilipino, anuman ang ating estado, relihiyon, o kasarian. Next is Section 12. Sa seksyon na ito, pinapaliwanag ang mga karapatan ng isang taong naakusahan sa isang krimen. Meron silang karapatang manahimik, humingi o mag-hire ng abogado at pinoproteksyonan sila ng batas para hindi sila pahirapan para umamin sa isang kaso. Okay, let's make an example about this. Halimbawa, kung inaresto ang isang tao, hindi siya pwedeng pilitin na magsalita o pumirma sa anumang dokumento kung wala ang kanyang abogado. At kung ang kanyang mga pahayag o statement naman ay kinuha sa pamamagitan ng pananakot, hindi ito maaaring gamitin sa korte bilang ebidensya. Tanong: ano ang mangyayari sa mga nakuhang impormasyon at mga statement ng akusado kung sakaling nakuha ang mga ito sa pananakot at pamimilit? Ang sagot is, ang mga pahayag or statement na nakuha sa pananakot at pamimilit ay maibibilang sa tinatawag na fruit of the poisonous tree. Dahil gaya nga ng mga napag-usapan na natin sa mga recent at old topics natin,
Kapag ang isang ebidensya ay nakuha sa maling paraan, ito ay magiging invalid at hindi na maaaring gamiting ebidensya sa korte. Pero bakit kailangan pa itong gawin ng batas? Ito ay dahil sinisigurado ng batas na maibigay nito ang makataong pagtrato sa mga taong inaaresto at iniimbestigahan tungkol sa isang issue, bintang, o mga krimen na kanilang kinasasangkutan. Hindi ito nangangahulugang ligtas na sila sa kaso, kundi binibigyan lamang sila ng patas na proseso. Next, Section 13. Right to bail. Ang sinumang inaakusahan ng krimen ay may karapatang magpiyansa, maliban na lamang kung ang kaso ay may parusang kulong sa ilalim ng reclusion perpetua at malakas ang ebidensya laban sa akusado. Halimbawa, si Cardo ay inaresto dahil sa kasong pagnanakaw. Dahil hindi ito heinous crime, maaari siyang magpiyansa at pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kaso. Anyways, ipinapaalala lang naman ng seksyon na ito na hindi ka dapat ikulong agad habang wala pang final judgment. Ang layunin na kapaloob sa seksyon na ito ay mapanatili ang prinsipyo ng tinatawag na innocent until proven guilty. So ibig sabihin, ang karapatan magpiyansa ay isang proteksyon para sa mga taong maaaring inosente pa sa isang kaso. At ang karapatang magpiyansa ay nananatili kahit pa suspendido ang writ of habeas corpus. Take note, ang mga kasong non-bailable ay nasa ilalim ng tinatawag na mga heinous crimes, gaya ng murder, parricide, kidnapping, plunder, rape, drug manufacturing and trafficking, terrorism, and something like that. Next is Section 14, Due Process and Presumption of Innocence. Hindi pwedeng parusahan basta-basta or hatulan ang isang akusado ng hindi man lang dumaan sa due process at ang pagiging inosente ng isang akusado ay mananatili hanggat hindi pa ito napapatunayan sa korte. Halimbawa, si Tanggol ay inakusahan ng murder pero hindi sapat ang chismis o hinala para gamiting ebidensya sa korte. Kaya si Tanggol ay mananatiling inosente hanggat walang matibay na ebidensyang magsasabi na siya ang gumawa ng krimen. Dapat mapatunayan sa korte na siya nga ang may sala bago siya hatulan. Anyways, ipinapakita lang naman sa seksyon na ito na ang kasiguraduhan ng bawat isa sa pantay at patas na paglilitis ay kanilang makukuha. Kahit paggaano kabigat ang isang akusasyon, may karapatan pa rin ang mga akusado para sumailalim sa due process. Next is Section 15. Writ of Habeas Corpus. Ang writ of habeas corpus ay utos mula sa korte na dapat ipresenta ang isang taong nakakulong upang malaman kung legal ba ang kanyang pagkakakulong. Maaari lamang itong suspendihin kung may rebellion o pananakop. Halimbawa, sa panahon ng kudeta, maaaring suspendihin ng Pangulo ang writ, pero dapat may basehan, limitadong panahon, at subject sa oversight ng Kongreso. Sa seksyon na ito, ipinapakita ang pagkakaroon ng balanse sa kapangyarihan ng gobyerno at karapatan ng mamamayan. Hindi ka basta-basta pwedeng ikulong ng walang due process, maliban lang sa mga pambihirang pagkakataon na malinaw na may pagbabanta sa seguridad ng bayan or ng bansa. Anyways, I had made also an episode about writ of habeas corpus. I will put the link on the description box so you can watch it if you are interested. Thank you. Next is Section 16. Ang karapatan sa mabilis na pag-usad ng kaso or right to a speedy disposition of cases. Sinasabi sa seksyon na ito na ang bawat isa ay may karapatan sa mabilis na paglilitis. Hindi pwedeng patagalin ng gobyerno ang desisyon sa kaso ng isang tao, lalo na kung siya ay nakakulong. Halimbawa, si Cesar Lombroski, isang guro, ay inakusahan ng misconduct sa kanyang trabaho. Ang reklamo ay isinampa sa Civil Service Commission. Ngunit lumipas ang 5 taon at wala pa ring resolusyon sa kanyang kaso. Dahil dito, maaaring gamitin ni Cesar Lombroski ang karapatan sa speedy disposition of cases at magsampa ng reklamo o petition dahil ang matagal na pagkakabinbin ng kanyang kaso ay malinaw na paglabag sa Section 16 ng Bill of Rights. Anyways, ipinapakita sa seksyon na ito na ang hustisya na mabagal ay halos kapareho lang ng kawalan ng hustisya. Ang karapatang ito ay paalala na ang gobyerno ay dapat magtrabaho ng tama at patas at naaayon sa nakatalagang panahon. Next is Section 17, Right Against Self-Incrimination.
No person shall be compelled to be a witness against himself. Ibig sabihin, walang sino man ang maaaring pilitin magsalita or tumestigo laban sa sarili niya, lalo na kung makakasama ito sa kanyang kaso. Halimbawa, nahuli si Gregor at inakusahan ng pagmamayari ng ilegal na droga. Sa investigasyon, pinilit siyang umamin at magsabi ng detalye na maaaring gamitin laban sa kanya. Ito ay malinaw na paglabag sa kanyang karapatan ayon sa nakasaad sa batas. Sa madaling salita, ang section na ito ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon sa mga akusado. Hindi mo obligasyon na magsalita kung makakasama ito sa iyong kaso. Kaya't kung ikaw ay iniimbestigahan, tandaan, may karapatan kang manahimik at humingi or mag-hire ng abogado. Next, Section 18, Freedom from Involuntary Servitude and Political Detention. Sa seksyon na ito, ipinapaliwanag na ang sinuman ay hindi dapat ikulong dahil lamang sa kanilang paniniwalang politikal. Bawal ding ipilit sa isang tao na magtrabaho ng sapilitan, maliban na lamang kung ito ay parusa sa isang krimeng napatunayang ginawa niya sa ilalim ng batas. Halimbawa, si Mang Gregor ay isang aktivista. Nagsasalita siya laban sa katiwalian ng gobyerno sa kanyang mga post online. Hindi siya nananakit o lumalabag sa batas, pero dahil dito, ipinakulong siya. Anyways, ayon sa ating unang halimbawa, ipapaliwanag natin na mali ang ginawang pagkulong kay Mang Gregor dahil ang kanyang political belief or opinion ay hindi naman basehan para siya ay parusahan. Protektado siya sa ilalim ng seksyon na ito na hindi pwedeng ikulong ang isang tao dahil lang sa paniniwalang pang-politikal. Okay, pangalawang halimbawa. Si Tanggol ay pinilit magtrabaho ng walang bayad bilang kasambahay kahit ayaw niya at wala naman siyang ginagawang masama para pagtrabahuhin siya ng walang anumang bayad. Ayon sa batas, mali ito dahil si Tanggol ay biktima ng tinatawag na involuntary servitude o sapilitan na pagpapatrabaho sa isang tao. Anyways, ayon din sa Section 18, bawal ito maliban na lang kung siya ay nahatulan na sa isang krimen. Pero kung wala naman siyang ginawang masama, ang pilitin siyang magtrabaho ng against sa kanyang kagustuhan ay mananatiling labag sa batas. Next is Section 19, Prohibition on Cruel Punishment. Sa seksyon na ito nakasaad ang pagbabawal sa pagpaparusa ng malupit at hindi makatao o anumang nakakasira sa dangal ng isang tao. Hindi rin pinapayagan ang pag-torture, paggamit ng dahas, pananakot, o sapilitan na pagpapaamin o pagpapakumpisal sa isang tao. Halimbawa, isang suspect ang pinilit na umamin sa isang krimen sa pamamagitan ng pananakit habang iniimbestigahan sa loob ng kulungan. In relation to previous section, as we mentioned in our previous and recent episodes, ang anumang makuhang impormasyon sa isang suspect sa pamamagitan ng maling paraan ay hindi maaaring gamitin sa korte bilang ebidensya. Kung di mo pa napapanood ang mga episode na ito ay pwede mong balikan ang mga paliwanag sa Section 2 and 3 ng ating mga naunang episode. Iiwanan ko na lang po ang link sa description box ng video natin ngayon. Maraming salamat po. Anyways, ang parusa ay hindi dapat maging daan ng paghihiganti, kundi ng rehabilitasyon at ng hustisya. Ang paggamit ng torture ay nagpapakita ng pag-abuso ng kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao na gaya din ng sinasabi sa Section 1 ng article na ito. Next is Section 20, No Imprisonment for Debt. Dito naman, nakasaad na sino man ay hindi maaaring ikulong dahil lamang sa hindi pagbabayad ng utang o buwis. Halimbawa, si Tanggol ay nangutang ng 30,000 piso kay Gregor para ipangpa-ospital sa kanyang anak na naaksidente. Nagpirmahan sila sa simpleng kasulatan na babayaran niya ito sa loob ng 2 buwan. At dumating na nga ang takdang araw, ngunit nawalan ng trabaho si Tanggol at hindi nakabayad sa utang. Sinisingil siya ni Gregor pero wala talaga siyang maibigay. Dahil dito, nagsampa si Gregor ng kaso laban kay Tanggol tungkol sa di pagbabayad nito sa utang. Ngayon, ano ang mangyayari? Maaaring kasuhan si Tanggol sa civil court para pilitin siyang bayaran ng utang. Pero hindi siya pwedeng ikulong dahil ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi naman maituturing na isang krimen. May karapatan siyang hindi makulong basta't wala siyang intensyon manloko. Anyways, hindi lahat ay may kakayahang pinansyal. Ang batas ay hindi dapat parusahan ang kahirapan,
kundi magbigay ng pagkakataon para makabangon ang tao. Ang mga kaso tungkol sa utang ay nabibilang sa mga civil cases at hindi maituturing na criminal case kung hindi naman intensyon ng isang tao na manloko ng kapwa tungkol sa di pagbabayad ng utang. Next, Section 21, Double Jeopardy. Ang double jeopardy ay isang prinsipyo sa batas na nagsasaad na hindi maaaring litisin o usigin muli ang isang tao sa parehong krimen matapos siyang mapawalang sala o mahatulan na. Layunin nitong protektahan ang isang tao laban sa paulit-ulit na pag-uusig para sa iisang kasalanan na maaaring magdulot ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng Estado. Halimbawa, si Tanggol ay kinasuhan ng pagnanakaw ng cellphone ng kanyang kapitbahay na si David. Dumaan ang kaso sa korte at na-acquit siya o napawalang sala si Tanggol dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit makalipas ang ilang buwan, muling nagsampa si David ng panibagong kaso ng pagnanakaw laban kay Tanggol para sa parehong insidente, para sa cellphone na nawala nung araw na din na yon. Anyways, regarding to the scenario that we read, ay ipinapakita ang halimbawa na ang batas ay nagbibigay katiyakan na ukol sa hustisya. Hindi makatarungan na ang isang tao ay paulit-ulit na ilitis sa parehong krimen, insidente at sakop na lugar, na tila ba'y intensyonal na hinahanapan ng pagkakamali kahit na napatunayang inosente ito. And lastly, Section 22. Bawal ang ex post facto law at Bill of Attainder. Sa seksyon na ito, hindi maaaring gumawa ng batas na magpaparusa sa gawaing legal noong panahong ginawa ito. Ito ang tinatawag na ex post facto law. Sa ilalim din ng section na ito, ipinagbabawal din ang pagpaparusa sa isang tao or grupo nang hindi man lang dumadaan sa paglilitis. Ito naman ang tinatawag na Bill of Attainder. Halimbawa, noong year 2019, si Aling Kifi ay nagbebenta ng sigarilyo sa tapat ng paaralan. Sa panahong iyon, wala pang ordinansa or batas sa kanilang bayan na nagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo malapit sa paaralan. At noong year 2022, naglabas ang lokal na pamahalaan ng bagong ordinansa na nagsasabing, ang sino mang mahuhuli na nagbebenta ng sigarilyo sa loob ng 100 metro mula sa paaralan ay magmumulta ng 10,000 piso at posibleng pagkakakulong ng 30 araw. Pagkatapos maipasa ang batas, gustong kasuhan si Aling Kifi ng lokal dahil sa pagbebenta niya ng sigarilyo malapit sa paaralan noong hindi pa nagagawa ang batas sa pagbabawal sa pagtitinda ng sigarilyo malapit sa school. Tanong, bakit ito ay tinawag na ex post facto law? Sagot is dahil wala pa sa batas ang ginawa ni Aling Kifi noong panahong nagbebenta siya ng sigarilyo malapit sa school. Ang batas ay ginawa lang pagpasok pa ng year 2022. Pero gusto siyang parusahan sa mga ginawa niya noon. Pero ang batas ay hindi applicable sa mga nauna niyang pagbebenta ng sigarilyo malapit sa school. Hindi siya pwedeng parusahan sa ilalim ng bagong batas para sa mga aksyon na nagawa na niya bago ito naipasa. Ang mga batas ay dapat lamang umiral mula sa oras ng kanilang pagkakaroon ng bisa. Ang pagparusa sa mga tao pabalik ay hindi makatarungan. Dahil ang lahat ay may karapatang malaman muna ang batas bago ito sundin o labagin. Ito ang tinatawag na Law of Prospectivity. Pangalawang halimbawa, sa ilalim ng Bill of Attainder. Halimbawa, ipinasa ng Kongreso ang isang batas na nagsasabing lahat ng miyembro ng grupong bantay kalikasan ay itinuturing na terorista at kailangang ikulong agad kahit walang kaso o paglilitis. Ito ay labag sa batas dahil hindi man lang binibigyang daan ang tinatawag na due process of law. Gaya ng sinabi natin kanina, ang Bill of Attainder ay isang batas na nagpaparusa sa isang tao o grupo nang walang paglilitis sa korte. Ito ay bawal at labag ito sa batas. At dito na po magtatapos ang ating usapan about Philippine Bill of Rights. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.